Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So doon mo tayo sa experience. Ano yung pinaka-worst experience mo sa kalsada? Alam mo dati nung nag-work ako dito sa may Caloocan, bagong baryo. Ang daan ko niyan, Commonwealth, tapos pa SM North, Balintawak, tapos Caloocan na. Grabe yun sa umaga. Commonwealth pa lang, pa-circle, napaka-traffic na. Ano yan yung pre-pandemic yan pre-pandemic yan. Yung wala pang talaga, lahat ng kotse nasa labas. Umaalis ako niyan, parang alas 5 pa lang. Traffic na, jam pack na. Kasi pasok ko niyan, alas 7 ata, alas 8. Hindi, alas 8 ata ako nun. Siyempre, para hindi tayo mali. Ang hirap kaya makaltasan dati, 500 per day ka nun, di ba? Malaki bagay na nun. Sobrang traffic na, grabe talaga. Gising ka na gising ka na. Alas 4. Oo, alas 4. Gising tayo madaling araw niyan. Tapos dahil ka na ng alas 5. Oo, ligo, kain, tapos alis ka na niyan, alas 5. Para hindi ka ma-late, para hindi ka ma-traffic. Kaya ang mindset pala ng mga kasamahan mo, yung mga kasabayan mo, ganun din. Hindi sabay-sabay kayo ngayon sa kalsada. O yan talaga, isa sa so 5 pa lang? Traffic na? 5 pa lang, paglabas mo sa atin, Commonwealth, Don Antonio, Commonwealth, dyan na, start na yan. Sa Pilcoa, tapos pa Circle, yan na yan. Tapos pa, sa SM, yan hanggang sa Magbalintawak, yun, medyo traffic na dyan may party-party yan Hindi ko alam bakit ganun. Choke, no? Oo, yung parang nila, di ba? Bottleneck, di ba? Doon nag-aanuhan. Ako naman, masunuring driver pa ako dati. Pumipila talaga ako, hindi ako yung harabas na Singit. Hindi ako singit. Ngayon, medyo na tayo Inaasahan ng panahon. Inaasahan ng panahon. Ganun yung mga na-experience ko before. So, yung 5 AM na traffic na na-experience mo. Grabe. So, yung memorable na sa daan. Memorable mo experience sa daan bilang motorista. Memorable. Hindi memorable siguro pero parang first time kong ginawa. Oo. Nag-drive ako ng almost 10 hours, 12 hours na dire-diretso. Kasi from Manila to Kalinga, probinsya. O Panorte. Pinuntahan namin yung tito ko doon kasi doon siya binurog, doon siya namatay nung Pinuntahan mo? Mga tita ko. So may sakay ka? Oo, may sakay ako noon. I-shot mo! May kapalitan dapat ako, pinsan ko. Kaya hindi pwede nung biglaan na yun. Oo, nung araw na yun. So, grabe, sabi ko, 10 hours na biyahe to, 12 hours mahigit. Talaga, sakit-sakit. Walang wala. Stopover. May stopover, pero kain lang, ihi. Pagas. Pagas. Oo, kasi parang 2 beses pa kami naggas nun. Layo So talagang isa yun sa mga memorable ko na na hindi ko inakala na kaya ko palang gawin. Oo, napakahaba. Ano yun? Guide lang ng kasama mo o may ways ka? May ways din ako. Alam ko yun. Laking tulong rin ng ways ngayon sa mga sa mga bagong driver. Nung nagsisimula ako, wala pang ganyan. Maligawin ako. Hindi ko alam kung saan pupuntahan, tanong-tanong talaga. Ngayon, napakalaking tulong ng Waze, Google Maps, di ba, yung mga smartphones, GPS. Dati, dikipad lang tayo wala pang kaya napakagagaling ng mga mga taxi driver before, ng mga di ba? True. Yan talaga, kahit hindi mo tanongin ng kabisado, alam na alam. Ngayon, nasa sa Waze Ngayon, nasa sa Waze, isa na ako dun. Lahat ng pupunta. Pero minsan, or madalas, marami na wiwisit sa Waze kasi totoo. Isat na shortcut. Masasasilihan dala. Ang sabi nga nila dyan, waste of time. Kasi instead na andito ka na, isang diretso na lang, papaikutin ka pa. Pero ako kasi minsan sinusunod ko, tinitignan ko lang si Waze kapag titignan ko yung traffic doon sa lugar na yun. Saan ba ako papunta, pauwi na ako sa bahay, ito traffic dito.
Lalo na kung alam mo naman yung daan. Oo, ngayon naiiwasan ko. Pero si Waze naman, medyo accurate na rin naman siya ngayon. Pero mas accurate daw yung Google Maps eh. Yes, si Waze accurate siya dito sa Metro Manila. Oo. Si Google Maps accurate sa probinsya. Oo. Yun yung na-try ko eh. Yun yung sa experience ko lang pero hindi ko alam sa iba. Excuse me. Para sa akin, mas okay si Google Maps sa probinsya. Ano yung yung sa tingin mong reason bakit? Maraming reason eh. Maraming factors eh. Ano sa tingin mo yung nagpapalala nagpapalala sa traffic ng Metro Manila? Number one, sobrang dami ng sasakyan. Di ba? Napakadami ng kotse. Ako nga, may kotse na ako. Gusto ko pang bumili ng bago. Kasi? Kasi hindi mo naman magamit kung gusto mo nga alis, coding ka. Coding. Tapos una, maliit din yung kotse ko, Vios. Gusto kong bumili ng mas malaki, SUV, para kasya yung pamilya. Yun yung gusto ko. Pwede ko naman palitan, ibenta ko na lang. Okay din yun. So, car-centric pa rin talaga yung... Oo. Number one, napakadaming kotse. Hindi ko alam yung iba mga phase out na before or yung mga lumang kotse na kung... Wala tayong restriction dun eh. Oo, wala pa rin, no? Kaya talagang nakakaya pa rin. Cheers, Oo. pare. Number two, yung mga kalsada natin. Ano? Diba? Kahit anong road widening mo, Road widening pa rin ba? yung iba, may tulay na sa taas eh, di ba? Inaano na eh. Skyway, di ba? Pero yung mga yung mga additional na mga daan, madalas meron ding mga fees. Oo, may bayad din. Diba? Pinapabayaran din nila. Lalo na sa di ba? Cavite, dyan sa kahit nga dito sa sa airport, nung nakaraan naghatid ako sa sa terminal eh. Libre pa yung bagong nila doon, bagong parang skyway. Napadaan ako doon eh. Pasample lang yun eh. Oo, pasample, libre. Tapos nung sabi ko, ay libre pa to. Dumaan ulit ako, naghatid ako din, natid ko misis ko, umuwi probinsya eh. Pagdaan ko, sinisingil na ako. May bayad. Yung pangalawang daan, pangalawang try mo. Pangalawang try ko, walang laman yung ko, yung RFID ko, hindi ko na-loadan. Hindi, Bayad cost ka. pa ako ngayon ng doon. ng travel. Pila ka ulit. Pila pa ulit ako. Oo, pinapaano ka lang nila muna sa umpisa no? Matry. Dry run din nila. Dry run. Limang mucho, normal pa. Pero laking tulong na rin kasi hindi ka napipila ng mahaba doon sa baba. Lalo na pag sa airport kasi, di ba, malilate ka So may cash ka lang, may pera ka lang. Oo, basta may pera ka lang. Tapos, so, daan, mayroon pa bang next na tingin mo bakit? Traffic. Kasi traffic, number 1 kaya tayo sa traffic ngayon. Oo nga eh. Yung mga kalsadang sira eh. Ang ayos-ayos, sinisira pa. Maayos pa, no? Bubutasin. Hindi ko alam ba't ganun yung every time Yung na logic ng no? Meron nga hindi ba dito daw sa EDSA ayusin? Saan ba yan? Diyan sa mismo, sa Cubao banda. I-close lang nila yan eh. Kasi ayusin yung yung tulay sa taas, parang ganun. Nabasa ko ngayon. Oo, isa pa yan sa magkakos lalo ngayon ng traffic dahil parang congested na siya eh. Kamuning? Kamuning tayo. Kamuning ata yun. Medyo matagal na ata kasi yung tulay na yun. Nila. Parang ayusin. Siyempre para sa safety rin. Diba? So, kung meron kang superpower Number 1. and somehow authority para malesen yung traffic, ano yung gagawin mo? O ano yung superpower mo? Parang malesin yung traffic. Ako nga gusto ko yung mga yung mga lumilipad na kotse. Hindi ba nila? Di ba? Futuristic na tayo eh. Walang traffic doon. Sa area na yung traffic. Hindi ko alam kung mangyayari yun sa future Hindi ko sure Posible. Kasi may mga electric vehicles na eh. Di ba? May mga Tayo lang naman yung Tayo lang naman yung nag-i-invento ng ang gasolina, tubig, Totoo yun, meron di ba? May ganon? ibang bansa, iba na yung invention nila eh. Oo. Iba na yung invention nila eh. Yan na, yung mga Tesla ni... Oo. Grabe. Diba? So... Pero may mga na rin dito may mga e-vehicles na rin. Kasi may nakikita ako sa parking. Meron na. May mga charger na sila. Meron na. Oo. Kasi, pag pumunta ka sa mga display ng sasakyan, mga showroom, meron na sila mga entry na unit na electric na o hybrid. Oo, hybrid. Kadalasan hybrid eh.
Kasi paano nga naman kung malubat ka, no? Eh, dito sa Pinas, hindi pa naman lahat ano talaga. At saka sa ibang bansa, ano na, at least 10 to 30% nung population, mga naka-hybrid na o Oo. fully electric car na Oo. sila. Eh tayo, yung capable lang eh. Tapos Hmm. yung open-minded pa dun sa ganong idea na electric car yung gamit. Oo, kasi maraming skeptic din dyan eh, pag ano eh. Tama. Ang sinasabi naman nila, maglipat ka sa electric para yung sa pollution, hindi maano, no? Yung mga may capable yung mga masasabi nun. Pero kung hindi ka capable, isipin ko pa ba yan? Dito, Oo. kaya ko pa yung gasolina eh. Ito Oo. namin. Consider pa. Ba? Kaya nga. Kasi grabe rin eh, no? Sobrang init na ngayon. Ano, climate change, no? So, sa'yo, flying car. Flying car, kung may power tayo, no? Pwede na yun. Mag-invento ka ng flying car. Paano mo maneuver yun, no? Tsaka paano ka gagawa ng ano, ng daan sa ere, no? Parang aeroplano lang. Kaso baka mag-traffic pa rin doon, no? Meron pa rin yun. Meron pa rin yun, no? Airport, may traffic ka Oo. rin, di ba?